So bago to sa channel, like first time ever tong mangyayari. out of katamaran. So hindi mo katamaran, out of logic. So nanood ako ng game kanina. Hong Kong versus Gilas, of course. So time check, it's 11:39 PM. So Monday bukas. Syempre may work tayo bukas and mag-edit pa tayo ng game, ng video. So itong clip ko na to sa simula lang, pero later on mag-clip pa rin tayo. So mag-share na lang ako kasi habang nagda-drive ako sa Skyway kanina, sa 40-minute drive ko pa uwi. Kasi taga South ako. So 40-minute drive pa uwi, naisip ko what if mag-record ako somewhere naka-park. Mag-share ako ng impressions ko or reactions ko after the game. So yun. Gilas versus Hong Kong, nasa upper box ako kanina. So malayo-layo. Anyway, pero maganda pa rin naman yung viewing experience kasi mga nakailang upper boxes na ako sa buong buhay ko. Mostly Hinebra games. So UAP parang Petron yata. Anyway, okay, so for Gilas, napansin ko na si Kai Soto, sa TV kasi si Kai parang mapapansin mo si Kai, matangkad, medyo payat ng konti. Pero kanina, kasabay niya si Junmar sa starting lineup and most of the game din, kasabay niya si Junmar nung, alam mo yun, nung pumapalag-palag pa yung Hong Kong. And si Kai, to be fair to Kai, sumasabay siya sa dikdikan. Like si Junmar kasi, di ba, first quarter, early seal, drop step. Pero makikita mo si Kai, yung level of physicality ni Kai, kaya niya nang lumibel, kaya niya nang sumabay kay Junmar Fajardo. Kasi, iba yung yung pinipersa mo yung sarili mo maging physical. So naturally physical player ka. Eh ngayon na si Kai, yung frame niya medyo nabuo na rin ng konti. Kahit nasa upper box ako, ramdam ko yung puwersa ni Kai eh. Ramdam ko eh. So yun, that's a good thing for Kai Soto. Since nasa triangle siya, di ba, mahalaga doon yung post up. Mahalaga mag-play make sa poste. And of course, kailangan threat ka rin scoring mo. So, that's good. Pangalawa, parang mula second quarter hanggang dulo, wala akong narinig kundi we want Dwight. Especially nasa likod ko, shout out kay ate. Nasa likod ko kanina. Parang, we want Dwight. Pasok si Dwight. Parang, tanong ko saan? Alin? Anyway. So, ayun. Wala ako masyadong like si CJ Perez, pumasok si CJ. Naalala ko, sabi ko sa friend ko, sa mga kasama ko, sabi ko sa mga friend ko, tiga mo, habol na Hong Kong. Pero to be fair to CJ merong cross court pass si CJ. Ipa-play ko yung clip. Meron si CJ, nasa wing siya. Kin-cross court pass niya papunta sa kabilang corner. 3 points pa. So sabi ko, okay. Sure. Nanonood kasi ako ng live eh. Siguro alam ni CJ. Nandun yung pinakamalaking basher niya. So ayun, Brownlee. Parang pacing si Brownlee. Ramdam ko yung pagod ni Brownlee even ng second quarter pa lang. Si Scotty, even though wala masyadong si Scotty, like alam mo yun, wala siyang moments masyado. Solid si Scotty. Like every time i-rebound yung Gilas Pilipinas and medyo semi-transition or fast break, parang lahat magsisingaw, bigay mo kay Scotty. And paghawak ka ni Scotty, laging nahahanap niya yung right play. So yun, in person, yung ball movement ng Gilas Pilipinas team na to, and yung cohesion nila, makikita mo talaga na they really want to pass, they really play for each other, and that's a good sign for the program. Kasi kung alam mo yun, kung simula pa lang to ng karera nila, ano pa kaya, di ba? Few months in pa, like a year or two in, di ba? Ano kaya magiging itsura nila? So, yun naman yung first impressions ko. Honestly, tambakan eh. Parang mas inisip ko saan tayo kakain mamaya eh. Pero, ginulat talaga kami ni Kai. Like, even yung isa naming kasama, like, it doesn't really know basketball that much. Pero, ginulat talaga kami ni Kai. Like, even yung isa naming kasama, like, it doesn't really know basketball that much. Pero, every time na si Kai Soto nandun sa ilalim, parang sinusungkit-sungkit nilang yung mga bola. Put back. Legit si Kai Soto. So, no hyping. Hindi ako nang-hype. Talagang, pag napanood nyo si Kai ng ganong level, magugulat ka talaga. Parang, okay, alam kong magaling ka, pero hindi ko in-expect na, wow, ano tong nakikita ko ngayon. So, yun lang. Edit na ulit. Edit back sa usual format. Balik tayo sa regular programming. So, itong game na to, napansin ko, yung Gilas Pilipinas, meron silang emphasis getting paint points or getting the ball to their big men. Okay, so usually, yung triangle kasi, okay, ang talagang, yung classic triangle, yung hindi pa
alam mo, hindi pa ganun kahalaga yung 3-point shot. Unlike ngayon, ang talagang option ng triangle is to always put the ball dito, sa post, sa anchor. Okay? Yan yung sideline triangle eh. Meron kang line of deployment. Okay? Ito, si Kai, and yung ring. So kapag nag-seal dito yung big man, okay, most of the time, dyan mo gustong ilagay yung bola. Ang nagiging problema kasi, noong mga nakaraan or the past few years, kapag nilagay dito yung bola, ang nagiging option lang, cut through, aangat si Brownlee dito, 15-footer. So not very efficient, not very modern. So usually, ang ginagawa ng mga teams ni Team Con, pinapass to the corner yan, magbabanana ka to rito, magiging empty side pick and roll. Pero napansin ko this game, talagang nag-hammer down sila doon sa early seal and setting the sideline triangle. Sa play na to, okay, walang option na available sa sideline triangle. So immediately, nagano sila sa pangalawang option, which is either pass to the top, kapag wala pa din, or trip lang nung nagtitrigger dito sa wing, pwede mag-blind pig. Magpa-flash si Brownlee galing sa pinch post dito sa gitna, magkakat si Scottie Thompson, paint points ulit yan, paint touch ulit yan kapag naka-drive dito sa Scottie. Which is yun yung nangyari. So si number 13 na originally tao ni Kai Sotto had to help, had to cover Scottie Thompson. So si Duncan Reed ngayon, iba-box out niya ngayon si Kai Sotto, which is wala sa posisyon si Duncan Reed to do so. So ngayon, the fact na yung bola, okay, bola ng Gilas Pilipinas, na ilagay mo ngayon sa paint, na ilagay mo malapit sa ring, and meron kang advantage in terms of size. So meron kang Kai Sotto or meron kang Junmar Fajardo looming around the rim para kumain ng offensive rebounds. Which is yun yung nangyari doon. And again, dito, transition of the miss. Kai Sotto, makikita nyo, nakaseal na kagad. Early seal. So ginagawa kasi usually ng mga team cone teams, yung mga big men, kapag available naman sila to do so, nag-early seal na sila dito or nagre-rim run sila diretso sa basket. Kasi advantages nun, once na maipasok mo yung bola dito, magkakolaps yung defense. It's either you have a quality look na already or yung defense magkakolaps enough para yung mga shooters dito sa trail, meron na kunwari tao sa corner or sa top of the key, malibre. So, with 21 second shot clock pa, okay, na natitira, you're already getting a decent look para sa isa mga best players mo sa court. Okay? Kai Sotto missed, pero meron kang Junmar Fajardo para sa rest back. And yun yung napansin ko talaga sa game na to. Ang laki ng emphasis sila sa mga big men nila. Kasi yun yung advantage eh. Nahirapan talagang sumabay yung Hong Kong in terms of size versus Gilas Pilipinas. Every time na drive yung Hong Kong, pag nakikita nila si Kai sa ilalim, either nagpa-floater sila or kinikick out na nila. Again, dito. Okay, transition, Kai Sotto, early seal, sa gitna. Okay, and mahalaga dito, hindi ka 3 seconds. So, pagkabigay ni Brownlee, okay, ang bilis lang. Sablay, pero meron kang KQ para kunin yung offensive rebound. And again, paint points. Okay, dito again. Okay, transition, fast break. Justin Brownlee, now, Kai Sotto running papunta sa rim. Justin Brownlee, point of attack. So, in defense, pipili ka ngayon. Sinasasaloy mo, si Kai, si Brownlee. So, pag kinuhan ito si Brownlee, ito kukuha kay Kai. Diba? So, ang laki na advantage to have a big man na nagre-rim run ng ganyan. So, Aliu papunta kay Kai, sablay, pero meron na namang KQ. Okay? Nag-agawan sa offensive rebound, advantage ulit para sa Gilas Pilipinas dahil sa size nila. Not necessarily rim running or early seals, pero seal in general. Okay? Post-split kay Kai Sotto, nagpakita si Scottie Thompson, nag-flow into a 2-man game. Scottie Thompson will use the screen. Nagagamitin isa-set ni Kai rather, magka-cut dito or mag-roll si Kai Sotto. And then, merong flare screen for Justin Brownlee dito sa top of the key just in case lang na mag-collapse yung defense. Kasi pag nag-roll si Kai Sotto, pupunta lahat yan dun eh. Just in case lang na malibre si Brownlee kasi nga mag-collapse yung defense. Which is, okay, smartly enough, naka-recover yung Hong Kong kasi nga si Justin Brownlee yan. So, immediately, kung makikita nyo, pagka-roll ni Kai Sotto, instead of loitering around, sana tumambay siya dyan, nag-seal ka agad siya sa ilalim kasi may position na siya eh. Ano gagawin niya dyan? Tatambay? Tatayo sa dunker spot? So, nag-seal agad siya, na-recognize si Chris Newsome. Kai Sotto, nag-collapse yung defense sa kanya, nakakat si Justin Brownlee sa baseline. Extra passing from Gilas Pilipinas. That's a nice play. So, ayun. Itong game na to, wala naman masyadong highlights actually. And wala rin naman masyado talagang adjustments akong napansin bukod sa malaki yung emphasis this game sa big man play nila. And shout out to Carl Tamayo and KQ kasi ang laki nung na-contribute nila para makikita mo talaga na sila, like may potential sila maging rotational player sa Gilas Pilipinas kahit na yung mga makalaban hindi na Hong Kong, like stronger opponents kumare like Chinese Taipei, ganon.
Like, pwede sila maging rotational player sa performance nila tonight. So yun, that's it. Panalo ang Gilas Pilipinas, 2-0, sweep. Itong homestand na to para sa kanila. And again, it's nice. Maganda na ang chinachant ng mga fans, we want Dwight instead of we want Tab. Kasi ibig sabihin, kaya na nating magbiro, kaya na nating mag-enjoy, kaya na nating manood lang ng basketball nang wala tayong mga, extracurricular.